Breaking news, natatapos na laban ni Jake Paul versus Mike Tyson. Natapos na po ang laban mga tol at umabot hanggang sukdulang 8 rounds. 2 minutes per round lang ang laban kaya nakasurvive si Mike Tyson hanggang round 8. Natalo po si Mike Tyson via unanimous decision. Marami ang nagsasabi mga tol na bakit raw hindi masyadong nasuntok si Mike Tyson. Pero mapapansin po natin round 1 and round 2. Sumusuntok po si Mike Tyson at agresibo pa nga eh. Pero pagdating po ng round 3, tinatamaan na siya ng solid. Akala ko nga ina-knockout na ni Jake Paul. Pero respeto tayo kay Jake Paul mga tol dahil hindi niya talaga sinubukang in-knockout si Mike Tyson. Pinaabot pa rin ni Jake Paul hanggang 8 rounds. Kung gusto ni Jake Paul tapusin ang laban mga tol, kayang-kaya niya eh. Hindi pa nga 100% yung binibigay ni Jake Paul. Hindi rin siya masyadong agresibo kay Mike Tyson. Hinahayaan lang niya na sumusugod si Tyson. Kaya hindi na po masyadong bumabato ng suntok si Mike Tyson kasi pagod na mga tol. Kung mapagod ka na sa loob ng ring, hindi mo na masyadong magalaw yung mga paa. Hindi na rin malakas yung mga suntok mo at hindi ka na masyadong makagalaw. Malaki po ang epekto sa boxer kapag naubusan ka na ng stamina. Yan po ang nangyari kay Mike Tyson. Naubusan na siya ng hangin kaya hindi na masyadong makasuntok. Kaya mapapansin nyo mga tol, yung mga boxer na kinakapos na sa stamina, nagpapahinga na lang yan, madalas naka-steady. Alam ni Mike Tyson na mapapagod lang siya kay Jake Paul kasi madalas umaatras si Jake Paul, ginagamit yung jab. Yung long range ang pamatay ni Jake Paul. Kaya mapapagod lang yan si Mike Tyson kung maging agresibo pa. Baka hindi siya umabot hanggang 8 rounds. Kaya ang naging galawan ni Tyson, kailangan lang niya makasurvive hanggang 8 rounds. Kaya respeto tayo kay Jake Paul mga tol dahil hindi niya talaga pinahirapan at hindi niya sinubukang in-knockout si Mike Tyson. Isang entertainment lang ito para sa kanila mga tol dahil parehas naman kumita ng malaki. Ito rin ang gusto ni Mike Tyson, kumita ng malaki at makasurvive siya hanggang 8 rounds. Kanina nga mga tol, medyo nakaramdam na ako ng kaba eh. Baka seryosohin ni Jake Paul na itumba, kawawa naman si Mike Tyson. Edad 58 na kasi yan mga tol, senior citizen na. Kaya mahirapan na talaga yan kahit mag-training pa ng todo. Wala na talaga ang stamina. Mapapansin po natin kapag tinatamaan siya ni Jake Paul, talagang nararamdaman na po ni Mike Tyson yung mga suntok. Buti hindi pa 100% yung binibigay ni Jake Paul. Paisa-isang suntok lang yung binibigay ni Jake Paul at hindi niya masyadong pinipressure si Mike Tyson. Marami ang nanood sa laban nila, mahigit 72,000. Mahigit $20 million ang kinita ni Mike Tyson dito at si Jake Paul naman siguradong tiba-tiba. Iba pa dyan yung mga sponsors. Kapag tumaya ka sa boxing mga tol, pwede ka kasing mamili dyan kung matatapos sa knockout o matatapos sa decision. Kahit sino ang panalo sa dalawang yan, wag lang matapos sa draw katulad sa laban ni Mario Barrios versus Abel Ramos. Umabot sa split draw ang naging laban. Bumagsak sa Abel Ramos sa round 2 at bumagsak naman si Mario Barrios sa round 6. Kaya hawak pa rin ni Mario Barrios ang kanyang WBC welterweight belt. Pagdating naman po sa undercard, laban ni Amanda Serrano versus Katie Taylor. Marami ang nagtaka bakit nanalo daw si Katie Taylor via unanimous decision. Kasi pagdating sa CompuBox, sobrang lamang ni Amanda Serrano. Nabawasan pa ng 1 puntos si Katie Taylor dahil sa paggamit ng headbutt. Pero nakuha pa rin ni Taylor ang panalo via unanimous. Itong si Jake Paul naman, inahamon pa rin niya si Canelo Alvarez. Ito raw ang gusto niyang next fight. Determinado raw si Jake Paul na kayang talunin si Canelo.